Libu-libong mga lost Canadians ang makikinabang sa isang panukalang batas ngayon na amyendahan ang lumang Citizenship Act of Canada. Yung mga lost Canadians po ay mga nawawalang Canadians kasi sila ay mga anak ng Canadian citizens, pero dahil sa lumang batas ay hindi sila na-qualified, napagkaitan sila ng karapatan na maging Canadian citizens. So, meron pong tinatawag ngayon na Bill C-3. Ano ang nilalaman nito? At siguro may mga Pilipinong kababayan tayo na makikinabang din sa panukalang batas na ito, guys, no? So, yan ang ating topic ngayon. So, stay tuned. Sa ating Menchie po ito. Muli, welcome sa ating channel, Menchie's Philcan Life. And today, pinapasalamatan ko kayo ng mga viewers ng ating channel at salamat din po sa inyong pag-subscribe. Kung hindi pa kayo nakasubscribe bago kayo sa ating channel, please do subscribe sa Menchie's Philcan Life. Gusto ko rin pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you kay Arthur Postigo, kay Marjo Jumento, kay Maria Amaya, Jency, Joy, Gabriel Channel X, Ninette Lapira, Marlo Quasay, Jesseline Ochoa, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, Nympha, and Marciano. Salamat po sa inyong palaging support sa aking channel. Ayun guys, nakabalik na naman tayo rito sa labas sa aking backyard para dito tayo makapag-video. No? Sapagkat tag-init na, ayan, kaya pwede ko na namang kayong dalahin sa aking likod bahay. At ipapakita ko sa inyo ang aking mga tanim. Ha? Okay, bago tayo dumiretso sa ating topic, ito muna. Ito guys, yung aking apple na aking sinisikap na pabungahin ng maayos. Ayan ang mga bunga nila guys. Oh, ayan na. Marami ng bunga. Ayun oh. Oh. Yay! Ayun pa, may malaki doon. Ayan. Ang dami na. Ayan. Baka gusto nyo ring makita yung aking cherry. Meron din akong cherry dito sa dako dito naman. Maliit pa lang itong aking cherry tree guys, pero marami din namang bunga. Ayan. Kita nyo ba? Ito yung mga bunga nila, oh. Ayan ang mga bunga. Asa na? Ayan. Ayan ang mga bunga. Ayan ang mga bunga. Ito marami dito, oh. Yun, oh. Yay! Malapit na nga sila guys, mahinog, oh. Ayan. Okay, let's go back sa ating topic guys, ang mga lost Canadians, mga nawawalang Canadians. Hindi sila naging Canadian pero may karapatan sila sapagkat ang mga parents nila ay Canadians. Only they were born outside of Canada. Ito yung halimbawa nakadestino sa ibang bansa, doon nagtatrabaho ang mga Canadians, or maybe they are part of the military or exchange program of something, tapos nagkataon na manganganak at doon na ipinapanganak sa ibang bansa. So, sa sinaunang batas ng Canada po ay wala silang karapatan maging Canadian dahil outside of Canada sila ipinanganak, no? So now, these lost Canadians will find their way to be Canadians. Meron din mga nagsasabi na hindi raw dapat ganon. Pero so far, sa ngayon guys, ay mayroong panukalang batas na ipinasok na sa parlamento. Ito yung Bill C-3 na aamyendahan ang lumang batas ng citizenship. So, kapag ito ay na-approve sa dalawang house, ang House of Commons at saka ang Senado, then magkakaroon po ito ng royal assent, and then that's the final approval, at posibleng ito ay maging batas na. Yan. Meron akong isang nabasang figure na noong 2017, that's quite malayo-layo na, there were about 85,000 na lost Canadians. That was 2017 pa. So, it's not the exact figure. So, idea lang kung gaano karami ang mga napagkaitan ng pagiging Canadian citizen. Actually, nagkaroon na rin po ng ilang amyenda Noong 2002, there was an amendment na ang sinasabi doon, okay, yung firstborn, halimbawa, ako may anak outside Canada, sila ay pwedeng maging Canadian citizen. That was an amendment in 2002. Pero, yung anak ko na yon na magiging Canadian citizen, pinanganak ko sila outside Canada, yung magiging anak nila ay walang karapatan na maging Canadian citizen. So, yung second generation, no? Yung first generation, yes. Yung second generation, no. So,
bakit ganon, no? Bakit naputol yung kanilang pagiging Canadian citizen? So, yun po yung ngayon ay i-correct na. I-correct ulit. They feel that they are excluded. Nawala yung, sabi nila sa Canada ay mayroong inclusion. Di ba? Yung everybody's included. So, dito po sa batas na ito ay aayusin yun. So, mayroong mga Canadian by blood na nawalan sila ng koneksyon sa Canada at marami po sila. Ayun ho. Etong Bill C3 ay tugon po sa isang ruling ng korte sa Ontario Superior Court na nagsasabi, dinideklara na yung first generation limit na ito ay unconstitutional, no? Yung first generation lang, yung second generation hindi nakasali. Yun po. Third generation hindi na pwedeng maging citizen, no? So, sa ngayon sa isang korte po sa Ontario, that is unconstitutional. So, mali yun at dapat i-correct. Kaya nga, ito pong batas na ito na Bill C3 ay tugon po ito. Ito yung isang responde ng gobyerno ng Canada sa hatol ng korte. So, sinasabi po ng korte na mali yung dating batas, kailangan i-correct. That's why, meron tayo ngayon itong Bill C3. Ayun. Kaya nga guys, noong June 5, just a few days ago, ay inihain na po sa Parlamento ang Bill C3, an act to amend the Citizenship Act. Ito po ay to align with Canada's inclusive values. Ang lakas naman ng hangin dito sa labas. So guys, what are the key components ng bill na ito? Pasensya na po kasi ang lakas ng hangin dito sa labas. Ang sabi sa website guys ng Canada, the government is introducing legislation to make the citizenship process as fair and transparent as possible. Ang Bill C3 would, 1, automatically remedy the status of any person who would be a citizen today were it not for the first generation limit or certain outdated provisions of former citizenship legislation. Number 2, establish a new framework. Ano ba naman yung mga daming eroplano? Nakakaabala sa aking pagbibideo. Bilisan nyo na kasi. Go away. Number 2, guys, establish a new framework for citizenship by descent. Going forward, that would allow for access to citizenship beyond the first generation based on a Canadian parent's substantial connection to Canada. An interim measure will continue to be available for those affected by the first generation limit, while both House of Parliament consider amendments to the Citizenship Act. More information about the interim measure is available on IRCC's website. Yan, pwede kayo guys magbasa sa IRCC website para makita nyo kung ano yung mga pamamaraan. Ano ho? Substantial connection test. Bill C3 would allow the Canadian parent. Bill C3 would allow a Canadian parent born abroad who has a substantial connection to Canada to pass on citizenship to their child born abroad beyond the first generation. It would also provide them with access to direct grant of citizenship for their child adopted abroad beyond the first generation. Pati po mga adopted, kahit sa abroad ninyo in-adopt, ay sila may karapatan din na maging Canadian. To demonstrate a substantial connection to Canada, a Canadian parent who was born abroad would need to have a cumulative 1,095 days or 3 years of physical presence in Canada before the birth or adoption of the child. So, dapat ay tumira ng at least 3 years sa Canada ang parent bago siya nanganak abroad. Yun po yung connection na dapat patunayan. So, may mga nabasa akong ilang mga comments sa ilang mga videos na rin. At yung iba, sabi nila bakit pa? Lalong dadami ang mga Canadians, no? But guys, yung rights, yung karapatan, ano? So, if a person has the right to be a citizen of a country like in Canada, dapat makuha niya ang karapatan na yun. Di po ba? Yung pagkaitan ka ng karapatan ay isang masakit na bagay po yun. So, let's see what will happen to the bill. Good luck sa mga
kababayan natin dyan na maaaring matatawag na mga Lost Canadians. More information will be available po sa IRCC website. Yun ang isa po sa mga bagong balita rito sa Canada. I hope nakapagdagdag ako ng impormasyon sa inyo. Si Ate Menchi po ito. Thank you for watching. At salamat sa inyong palagi ng suporta at pag-subscribe. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe now. At salamat din po sa ating mga channel member. Salamat sa aking mga channel members. Thank you sa inyong support na palagi po. Thank you kay Arthur Postigo, kay Marjo Jumento, kay Maria Amaya, Jency, Joy, Gabriel Channel X, Ninette Lapira, Marlo Quasay, Jesseline Ochoa, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, Nympha, and Marciano. Salamat po sa inyong palaging support sa aking channel. Yan na muna guys. Hanggang sa susunod, si Ate Menchi po ito. Bye-bye. Thank you for watching.